Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at isa sa mga pag-uusapan natin ngayon, itong pinaka-latest na ipalalabas nga po sa telebisyon, ang Eat Bulaga Lenten Special 2025. Ito po ay trending at talaga naman pong bibida rito si Maine Mendoza, na kung saan nga po talaga makikita naman po ninyo, mapapanood kung gaano nga po ba kahusay talaga bilang artista si Maine, na syempre taon-taon naman po natin yan napapanood kapag ka dumarating nga po ang Lenten Special, ay hindi nga po talaga nawawala yung mga ganito. Pero iba nga po raw ngayon dahil aabangan nga po daw ang mga bagong movie ni Mengay. At ito naman po yung pinaka masasabi mong kakaiba, di po ba, na tatatak sa buong legit Dabber Cats na libre lang ang mangarap. Napakagandang title. Ang totoo naman po mga kaaldab, na talagang kapag mangangarap ka, libre lang. Di po ba? Ito yung mga eksena na aabangan mo. Ito yung mga eksena na makikita po ninyo. Sabi ko nga po sa inyo, si Mengay, kanino nga po ba at sino nga po ba talaga ang mentor niyan? At napakahusay niya sa larangan nga po ng showbiz. Issue na naman yan, Mr. Destiny. Parang ang sinasabi mo si Alden Richards ang mentor niya. Parang pinupush mo na napakahusay ng mentor niya. Well, sabi ko nga po sa inyo, kayo po magde-decide yan. Kayo ang magsasabi, kayo magbibigay ng ganap kung sino nga po ba talaga ang tinutukoy ko. Sa ngayon, talagang ang popular, walang iba, si Alden Richards. Kaya nga po maraming artista ang gusto siyang makatrabaho. Maraming artista ang kumbaga nagpaparamdam na makagawa siya. Lalo na po ngayon nasa Viva Films. Di po ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang Viva Films napakaraming artista na yan. Una sa lahat, ito nga pong kay Julia Barreto na pinag-uusapan na pinagpepiestahan pa, na napakaganda nga po raw at tamang-tama nga po raw ang pagsasama ng dalawa. Kaya nga po yung iba talagang nag-aabang na, di po ba, na makatrabaho nga po o mapanood nga po nila na magsama sina Alden Richards at si Julia Barreto. At syempre naka-line up din daw po si Nadine Lustre. Ang dami nga po mga kaaldab. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang naman po isa, hindi lang naman po dalawa ang gustong makatrabaho. Di po ba? Si Ann Curtis, si Vice Ganda. Pero mas priority ngayon ni Alden Richards syempre yung mga artista po ng Viva Films at sa GMA Network. Tapos na po yung kontrata niya. Hindi po ba? Bakit ka naman magpapahawak pa sa GMA? Di po ba? Alam naman natin na diyan napakahigpit ng GMA Network. Pagka sinabi nilang hindi pwede, hindi talaga. Pero bakit nga po nagawa ni Alden na ganyan? Na kumbaga mag-collaboration sa Viva Films. Alam ko marami magre-react. Hindi, si Alden, kumpanya, common sense na lang po. Di po ba? Pwede mag-collaboration ng GMA. Bakit hindi po yung ginawa? Bakit kinailangan pa ni Alden na sa iba po? Pero kaya sinabi ko, wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Hindi po ako namimilit na i-push yung mga bagay-bagay na sa tingin po nila
hindi totoo. Mga bagay-bagay na mapapaisip naman po talaga sila. Di po ba? Kaya yung iba nagtatanong sa akin kung ano nga po ba talaga yung totoong kwento, kung ano nga po ba talaga yung buong istorya, di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, bago po kayo mag-react, bago po kayo magkomento, tignan nyo po muna kung sino-sino mga po ba mga artista na sasama. Kung sino-sino mga artista nga po ba ang po pwedeng kunin ni Alden Richards. Kaya dun sa mga nagsasabi na hindi daw si Mengay at si Bossing ang uunahin, wala naman pong problema yun eh. Hindi po ba? Talagang normal lang po laging nababanggit si Alden, si Bossing. Kasi sino nga po ba yung maingay sa social media? Ang Aldab. Alam niyo po ba simula natin na binanggit yung Aldab? Aldab movie? Halos araw-araw maraming reaction sa atin. Halos araw-araw yung komento nila talagang nanggigigil at maiinis ka talaga sa mga pang-iinsulto. Masyado ko daw pong pinapaboran ngayon ang mga mamis, mga titas, mga senyor. Masyado ko daw pong binibigyan ng pag-asa ang mga taong gustong-gustong magsama sina Alden at si Ming. Hindi po ba dapat manahimik po sila? Dapat antayin nila, hayaan na lang. Eh sila rin po yung nagpapaingay. Sa akin, pabor na pabor yun. Hindi po ba? Lalo na po yung mga taong bitter sa akin. Tapos sasabihin nila, wala daw po akong alam. Puro fake news lang ako. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, kahit pasensya na po kayo kung paulit-ulit ko itong binabanggit. Kasi kung since 2015 hanggang 2019 po kayo, dali natin nagkakaintindihan. Pero kung 2024 kayo at 2025, o idamay na natin yung 2023, wala po kayong alam. Kaya nga po nandyan yung mga video ko para balikan po, para i-promote po sa inyo na totoo po yung sinasabi ko. Hanapin nyo po yung mga video na kung saan nagsimula ang Aldab, kung saan nagsimula si Baby Teo, kung saan nagsimula ang kasalan ni na Alden Richards at ni Maine Mendoza. Andyan po kompleto. Walang bawas, walang kulang, walang dagdag. Real talk to, at lahat po yun ay totoong naganap, totoong nangyari. Hindi po yun edited. Walang edited po noong mga panahon na yun. Walang mga photos, walang mga video na pwedeng baguhin ang kulay ng pupo mo. Hindi, walang, kumbaga, hindi ka po pwedeng palitan ng mga kaganapan ngayon. Kasi ngayon pwedeng palitan yung mukha mo eh. Noong mga panahon na yun, hindi po pwedeng magbago yung mukha mo. Yung ilong mo patatangusin. Yung kulay mo papuputuin ka. Yung talagang lalagyan ka ng napakaraming filter. Noong 2015 wala po yun. Ang internet po noon napakabagal. Halos hindi mo magamit, lalo na po pag nagsabay-sabay. Ang lakas pa kumain ng load. Magpapaload ka ngayon, kinabukasan magbibilang ka lang ng minuto o oras, ubos na yung load mo. Ganun kabagal ang internet. Ganun din po kalakas kumain ang data ng mga panahon na yun. At wala po yung mga cellphone na talagang masasabi mong napakalayo. Kapag pinunan mo, isusum mo ng para pinakamalapit na halos katabi mo na lang. Oo. Alam to. Sabi ko nga po, yung makakaalam lang nito, yung 2015 hanggang 2019. Kasi kung ngayon po, wala, advance na po ngayon eh. Lalo na po sa cellphone. Nakikita nyo naman po, di po ba? Kapag nag-post kayo, talagang pag nagkaroon ng filter, magugulat kayo, napakaganda. Tapos sa personal, di po ba? Yung akala mo napakatangos ng ilong, siguro ang ganda nito sa personal, di po ba? Tapos nang makita mo, ay ang layo pala niya sa, di po ba? Tapos, kay Jessica So na ganito ganyan, tapos nung in-interview, doon mo makikita yung tunay niyang itsura. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang laki ng pagkakaiba noon kesa ngayon. Kaya yung mga kritiko ko, yung mga galit na galit sa akin, inis na inis sa akin, alam ko po na may mga bagay-bagay na hindi ko kayo maintindihan o hindi ko kayo mauunawaan. Pero ako,
alam ko ramdam ninyo yung galit, yung pagkainis dahil nga po sa mga ina-update ko. Pero tignan nyo po muna yung mga video na in-upload ko. Pansinin nyo muna yung mga ina-update ni Mr. Destiny kung tumutugma nga po ba o hindi. Po ba? Well, wala po tayong pilitan na may kanya-kanya tayong opinyon, may kanya-kanya tayong pananaw. Nire-respeto ko naman po yan at ginagalang. Kayo na po bahala mag-react kung sino nga po ba talaga ang paniniwalaan po ninyo. Sila nga po ba o ako? Kanya-kanya po tayong desisyon, kanya-kanya po tayong opinyon at never ko pong nagre-react sa sarili ko, nagko-comment sa sarili ko. Hindi ko po yung ginagawa para lang po malinaw. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.